Example. Ito kasi lumalabas no dito sa scam na ito, Attorney Dino. So kunwari senador o congressman, meron silang allocables. Ito yung budget sa national budget, yung allocation sa pwede na ng paglaruan dahil naka-allot sa kanila. Tapos kakausapin nila siguro yung taga DPWH, hindi pala siguro, no? Kakausapin nila. Ito yung gusto ng proyekto. Tapos kung magnanakaw, mandarambong kang senador, sasabihin mo, ang cut ko rito 30%. Okay? So kakausapin ng DPWH yung mga contractors, i-advance yung iba, di ba? Tapos mapupunta, in short, doon sa senador o congressman, yung commission na hinihingi niya. Okay. Sa ganyan, di ba, sino ba namang bobong senador o congressman yung personally tatanggap ng commission? Okay? Usually may tao yan, di ba? At kilala nila, alam nila, hindi, bigay mo rito kay Juan. Tao ko yan. Di ba? So maingat sila sa ganyan kasi hindi naman tanga yung mga yan, hindi ba? So yan, paano natin masusukol yan? Kasi lumalabas dito, based on the pork barrel scam, di ba? Parang kaya magpakulong up to the level of the contractor. Pero hindi natin talaga matumbok yung mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. How do you do it? Very important, no? Sabi ko kanina, no? Ang importante is act where the evidence leads you, and if you still don't have evidence, you have to be able to realize kung ikaw ang fiscal, kung ikaw ang gobyerno. Kasi tandaan po natin ang pwede lang po mag-file nito, people of the Philippines. Yung criminal case. So, ibig sabihin, dapat magaling ka mag-case build, no? So, ang question is, how do you get the evidence? Tama po ba? Kunyari, hindi pa, layo pa eh. Ang haba ng PC, nakita mo? Ang gagawin nila, pupunta sila, yung DPWH, tapos may contractor, yung contractor ibibigay doon sa tauhan niya, yung tauhan niya tatanggap bago pa makarating doon, kung makakarating pa talaga. Di ba? So, ang dami nung proseso. And, in our justice system, the burden of evidence is with the state, again, proof beyond reasonable doubt. No? So, ibig sabihin, kailangan mong tahiin yon, and each journey, yung nexus, kailangan mo establish beyond reasonable doubt lahat. So, hindi po talaga madali magpakulong, no? Hindi po talaga madali magpakulong. Imposible ba? Posible. But you have to be able to realize both the strengths and the weaknesses of the system that you are in, no? So, una, ano muna yung strength, di ba? Ano ba yung strength pag ikaw ay estado na seryoso sa pagpapakulong ng mga tiwali? Ulitin ko kung ikaw ay estado na seryoso sa pagpapakulong ng tiwali, ano bang mga strength mo? Di ba? And then, kailangan ma-realize mo rin ano yung mga weaknesses mo. At kailangan mong bantayan yon. Yun yung bibigay ko mamaya mga suggestion. Pero sa strength muna tayo. Sige. Doon muna tayo sa strength, di ba? Ang executive kasi maraming levers that it can pull. In evidence gathering, no? Anong ibig sabihin yan? Kita mong may ebidensya ka, sabi mo nga kanina, di ba? Mas mababa yung sa indirect bribery at sa direct bribery, di ba? So, kung indirect bribery, hindi naman kikilos lahat ng mga nasa DPWH na wala silang natatanggap. Di ba? Ibig sabihin, matatanggap sila. So, dahil indirect bribery is easier to prove, yan ang una mong i-case build. Pakita mo ngayon doon sa or kasuhan mo ngayon yung mga related doon sa indirect bribery kasi ito pera, di ba? Yun ang kailangan ko. And ayun yung sufficient ko. Ngayon, pagka na-establish mo na yun, syempre yung mga nakasuma sa indirect bribery, gusto mag-plea bargain. Gusto mag-plea bargain, gusto magpaka-state witness, gusto marami. So, isabihin, yung buttons na yun, ipupush mo. Tandaan mo, ito rin, mga to, usually kawan hindi lang criminal case ang pwede mong i-file. Pwede mo silang i-preventive suspension. Under investigation sila. 6 months hindi sila sa sweldo. Tapos, naka-microscope na kaagad sila. Ang dami na kaagad na pressure, no? Tapos, pwede mo rin silang kasuhan ng administrative case na substantial evidence ang required. Tanggal na kaagad sila sa pwesto. Tapos may nakahang pa ulit na criminal case. Diba? So, you can exert pressure for them to cooperate. No? So, kasi yun yung mas madali mo pang makuha ang ebidensya. Pag nag-cooperate sila, again, mabubuksaan yung next step to establish the chain of events and chain of evidence and include them in as a crucial piece, no? So pwede, di ba? Nakikita mo na mas magaan muna, pero you have to use the levers available to you. So apart from possible civil administrative case, possible criminal case, meron ka ring carrots, di ba? Pwedeng witness protection program, pwedeng sabihin mo hindi ka na talaga kakasuhan, di ba? Pwede ka mag-plea bargain, mas bababaan mo yung parusa, no?
et cetera, et cetera. Marami pang pwede sa executive na carrots na apart from sa legal, di ba? Ibig sabihin, kung seryoso ka, you can use your levers well. Yan ang strength ng executive. Ikaw yung nasa kapangyarihan eh. Even promotions, di ba? Even letting them go or letting them off the hook and not pursuing it is an executive decision that can be used for so long as they cooperate or they provide the pieces of documents or evidence that they have. No? So yun one, realize the levers of powers that you have. No? But secondly, ang ebidensya po kasi, ito yung tinatawag namin ang na-realize namin no, sa practice, time-bound po yan. Ano po ibig sabihin? No? Ibig sabihin, yung ability ng Estado na ma-preserve ang evidence at makuha ang ebidensya very strictly within a certain time frame lang yan. Ano po ibig kong sabihin? No? Habang mainit pa yung kay Cabral, for example, ang dinig ko is, alam na natin ito nung Enero pa eh. Di ba? Bago pa naman mag-speech si President Marcos, alam na natin to, kaya niya nga binito yung certain anthems in January, di ba? Alam niyang may mga dubious na nangyari doon, may mga kalokohan. If that's gonna be the case, they should have exerted their best efforts to preserve the evidence already. Hindi yung namatayan tayo ng witness. Bakit? Kasi every single time na dumadaan, every single day na dumadaan, every month na dumadaan, may nagbe-measure dyan. Di ba? May mga na-measure dyan, may mga tinatawagan yan. Yung tao, hindi niya na alam kung anong gagawin niya, pati mga pamilya niya, nadadamay. At you cannot expect even the best witness na gusto mag-cooperate at gusto mag-witness protection, you cannot expect them to stay in the safe house forever. Yeah. Ibig sabihin, di ba, kahit na nag-imbestiga tayo ng Enero, Pebrero, Marso, di ba, parang ngayon, iintay mo pa yung ICI. Pagkatapos ng ICI, i-endorse mo sa ombudsman. Yung ombudsman, mag-preliminary investigation pa, bago kasuhan. Pagkarating sa korte, mag-pre-trial pa yan. Mag-motion to quash pa. Ang dami pang motion sa mangyari. Actually, bago po makapag-testify yung unang tao, baka mahigit isa't kalahating taon pa pag nasa korte. Assuming na smooth lahat, are you expecting the witness, no, for the time being to be just in the safe house? Yeah. No, hindi pwede, no? So, the second thing is, kailangan ma-realize ng Estado na time-bound yung kanyang mga witnesses at time-bound lahat para hindi ka masingitan, hindi ma-pressure, no? And meron naman po tayong mechanisms under the law. Meron tayong tinatawag po sa rules of court, yung perpetuation of evidence. Anong ibig sabihin yan, no? In contemplation of a possible action, kahit hindi pa nasasampa, pwede mo na sabihin, baka kasi kailangan ma-preserve yung testimonya ng witness na ito, pwede nanganganib ang kanyang buhay, pwede mo mahamatay na siya, pwede may sakit siya, etc. etc. Basta ma-justify yon, no? Uupo na sa witness stand, wala pang kaso uupo na sa witness stand yung witness, tapos sasabihin mo lang kung ano yung potentially kanino against yung testimonya niya, pwede nang i-cross-examine. At after ma-perpetuate yun, pwede na i-cross-examine. So, hindi na siya hearsay. Tapos, after nun, kahit wala pang korte, wala pang kaso, after po nun, madidispense na yung witness na yun, kahit mamatay yung witness, kahit ano mangyari, ibig sabihin, pwede na siyang mag-continue sa kanyang regular na buhay, hindi siya nakatago sa safe house for the time being. And actually, ang greatest protection yung maibigay niya na kaagad yung testimonya niya kasi wala na ibang suspect pag naghiganti kundi sila. Pero, mas malaki yung incentive na ligpitin sila hanggat hindi pa sila nakakapag-testify. Naintindihan niyo po ako? So actually, on the contrary, the greatest protection of star witnesses is for them to be able to testify already. What's the point? The point is, alam dapat ng Estado na time-bound at alam dapat ng Estado gamitin yung perpetuation of testimony. Sa experience ko po, wala pa po ako nakikitang ginawa yan ngayon sa usual investigation. Pero nasa rules of court po yan. Kaso, rarely use provision at hindi rin kasi siya explicit sa law. So mas maganda rin siguro na i-explicit yung sa Witness Protection Program tsaka yung Witness Protection Act. No? Dapat ilagay na doon yung pwede na dapat i-perpetuate at i-preserve ang witness in advance even if wala pa yung kaso. Bottom line is, kailangan alam yung levers, kailangan ma-manage yung ebidensya. Kasi kung hindi, mape-pressure yan, sasabihin hindi totoo, sabihin pinilit, dahil makapangyarihan itong mga corrupt na ito. Or bayaran na lang. Kasi marami naman sila na-keep na pera. Tapalan ng pera. Attorney, alam ko merong panukalang batas to that effect itong si Congressman Chel Diokno, di ba?
yung para ma-preserve at magamit eventually dahil nga sa tagal ng proseso sa ating korte, yung mga testimonyang lumabas na sa Kongreso. Ang tanong ko no, dito sa perpetuation of evidence, how is that different from deposition? Yung deposition, tama ba hindi siya ginagamit sa atin? Meron tayong depositions at meron rin tayong perpetuation of evidence. Yung sa depositions kasi sa civil case, sa civil case yan, ang contemplation niyan is there is already a case pending against each other. Yung perpetuation, kahit wala pa, kahit wala pa, ipe-preserve mo na yung ebidensya, no? Pero bakit, bakit siya rarely used? Yung sinabi mo kanina. Well, una, hindi malaki experience natin. Pangalawa, lalong-lalo na sa criminal cases, no? Merong merong contemplation na kailangan ma-cross-examine ko yan ng maayos, no? Tapos wala pa akong kaso, bakit mo ko dinidrag, no? So, hindi siya something na handy, no? At saka hindi rin siya clear. Hindi rin siya clear na pwede mo bang gawin in criminal cases. Kasi usually perpetuation ginagamit sa civil cases, no? Kaya nga ang panukalang batas ni Congressman Cheljok, no, para malinaw po tayo, kahit na criminal case 'yan, dapat pwede ito. Kasi po yung provision na iyon na perpetuation, kahit nasa malayo, para bang may interpretation na pwede lang siya pag civil case. Actually, pinag-uusapan natin, nakaka-frustrate, no? Given the uncertainty that you're talking about. Kasi it should be no-brainer. Special, kunwari, pwede. Ang daming resources ito, mga walang hiyang ito. Ang irony rito, like kung binabanggit, no? Yung ninakaw sa atin ng mga mandarambong na ito rin ginagamit nila to protect themselves from prosecution. Di ba napaka-ironic nun? Tapos, paano kung sunugin yung mga ebidensya? Di ba? Correct. Okay. Tapos nagbubukang parang powerless tayo, tapos ang kapangyarihan, tapos parang ang daming red tape para nakakapagod, ang daming barriers. Dapat hindi ganoon, di ba? Dapat ma-feel naman ng gobyerno, ng estado, na hindi ako may powerless. Kasi lagi sinasabi ng jurisprudence, awesome powers of the state. Pero para ba limited yung capabilities nila to preserve evidence? No? So kailangan siguro yung pagbago, yung panukalang batas ni Congressman Cheljok. No? Pero kung ako lang mag-a-advise with all humility, kung ako lang mag-a-advise siguro sa mga prosecute, ito try na natin itong perpetuation of evidence na under the rules of court.